Marami pong salamat. At tawagin po natin ang Power FAMBC on. Youth Choir. Connected.
Power off. Maraming salamat at ngayon po ay dako na tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ang lahat po ay magsitayo at bigay po natin ang pagkakataon. Tawagin natin si Pastor Manny. Monitor siguro. I-off mo na lang. Hello, song. Okay, magandang umaga sa bawat isa. And praise God sa umagang ito na tayo narito. And meron yata tayong bisita, no? Katabi ni Sister Nancy. Okay, so praise God sa pag-attend and welcome and happy birthday din kay Brother Randy. Ayan, kalimutan natin kanina. Pero mamaya kantahan natin mamaya sa pag-closing natin. Okay mga kapatid, buksan po natin ang ating Bible sa aklat ng Proverbio. Sa Bisaya, Proverbio. Or Proverbs, Kawikaan. Chapter 22. Proverbs 22. Verse 3. Proverbs 22, verse 3. A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself, but the simple pass on, and are punished. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoon, aming tagapagligtas, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita na aming pag-aaralan. We pray, Lord, that your Holy Spirit will teach us, will enlighten us as we listen to the message this morning. We ask the forgiveness of our sins, and we pray for thy blessing upon each one of us. Thank you so much, Lord, for keeping us safe from destruction, from evil. We thank you and we praise you in the name of Jesus, our Savior and Lord. Amen. Maaari na po kayo maupo, mga kapatid. Ang ating paksa ngayon ay the prudent man or woman. Pag man kasi, usually, pwede na rin mag-reference sa woman. General term. Ginagamit yan na general term sa humankind. Sinabing all men have sinned, for all men have sinned. Kasama na rin dyan yung mga babae. Okay. So sabi dito, a prudent man foreseeth the evil. So pag-aralan natin itong prudent man. What is a prudent man? Yung translation sa Tagalog, mabait. Pero parang hindi ako kumbinsido. Ang Biblia, ang translation doon, ang mabait na tao. Di ba ang mabait kind? So mas tugma yung sabi dito sa Proverbs 16:21. Proverbs 16:21. Meron tayong makita dito about the prudent. Proverbs 16:21, the wise in heart shall be called prudent. So, ibig sabihin, ang prudent ay
wise, matalino, marunong, wise. So itong prudent man ay positive ito. Pero pwede ring masamang trait yung, kasi ginagamit din ito, parang synonym din sa cunning. Si Satan, cunning eh. Cunning, craftiness. Pero on the positive side, dito sa aklat ng Proverbs, ang pagiging prudent ay kinokomment o ini-encourage sa atin maging prudent tayo. So ngayong umaga, kailangan nating maging prudent. Bakit natin kailangan maging prudent? Bakit kailangan nating maging wise? Remember, the book of Proverbs was written by a wise king, a prudent king, King Solomon. And this message we will see verses in the book of Proverbs that tells us why we should be prudent and what characteristics a prudent man have. Titingnan natin ang mga verses sa Bible para maging prudent tayo. Or bakit kailangan nating maging prudent. Okay, unang-una na, sabi dito sa text natin in Proverbs 22, verse 3. Kailangan nating maging prudent because a prudent man foreseeth the evil. Ayon sa Biblia, ang prudent man foreseeth the evil. Yung foreseeth o foresees, yung nakikita mo yung mangyayari. Meron kang parang nahuhulaan mo. hindi naman ibig sabihin propeta tayo. Pero di ba meron kang pag ang tao matalino, parang nakikinita mo na yung mangyayari. Kasi sa observation or base sa mga experiences before, alam mo na kung anong susunod eh. Parang meron kang trend o meron ka na mga clues sa mga nangyayari. Alam mo na ang kasunod. Okay. Now, ano ang nakikinikinita mo? Ano ang nakikita mo? Evil. The prudent man foreseeth the evil. Sabi ng iba, ayoko niyan kasi masama pala ang nakikita eh. Hindi ka naman namimintas. Kasi merong ibang puro kasamaan nakikita sa tao. Hindi naman yun ang ibig sabihin dito. Kundi, because you foresee the evil, nakikita mo yung masamang darating. And the result of that is, sabi dito, and the prudent man hideth himself. Nakita mo yung masamang darating, so ang ginawa mo, you hide from that evil. Para hindi ka makaranas ng masama. Para hindi ka mapahamak. Evil means kapahamakan yan eh. Masamang darating. Signos. Oh, para nakikita mo yung signos. Di ba? Ako noon, nung bata pa ako, takot na takot ako pag kukwentuhan yung mga matatanda about signos. Iwan ko kung nakarinig na kayo niyan. Signos. Yung mamamatay na yung isang tao,
Minsan, sa picture, walang ulo. May mga picture na walang ulo. Sa signos yan. O kaya nangaturugan kay mga sinsilyo. Narinig mo na yan, di ba? Ano pa yung mga panaginip na na kamatayan daw ang sunod. Basta alam ko lang sinsilyo, yung mga coins. Pero mayroon pang iba, takot na takot ako niyan pag narinig ko na yan. Mga signos. May signos ngayon eh. So, just imagine kung mayroon kang kapangyarihan na malaman yung kamatayan ng tao, di ba? So, maiwasan mo yung kamatayan. Yung masamang darating. So, sa Bible, the prudent man foresees the evil. Alam nyo, yung masamang darating, na-mention sa Bible, di ba? Amen? Nakalagay na sa Bible yung darating na kasamaan eh. Yung masamang mga pangyayari. Kahit nga itong pandemic, nasa Bible na rin ito. May masigit pang ang darating dito, di ba? Oh. May mga variants of interest na tinatawag, mas mahigit pa daw na powerful sa Delta. At kung titingnan mo ang itong COVID, wala akong data, pero I believe millions na rin ang namatay. Millions na. Milyones. Pero yung nabanggit sa Bibliang mamamatay, billions eh. Alam nyo ba yon? Billions. Hindi milyones ang pinag-uusapan ng mamamatay sa salot na darating na minensyon ng Bible. Oh. Billions ang pinag-uusapan. Di ba? 1/3 ng population ng mundo mamamatay during the tribulation period. So ilang bilyonis ang population ng buong mundo? O 1/3 niyan, billion pa rin. May mga bansa nga na billion ang dati. China, billion ang population niyan. India, billions din yan. Ang pinag-uusapan, Russia, billions ang mga population dyan. So kung sa buong mundo, kung may 9 billion na population ang buong mundo, 3 billions ang mamamatay. Just imagine. So mayroong paparating na masama. At yung sinasabi ng Biblia na ikalawang kamatayan, mas matindi pa yun sa billions na mamamatay kasi yung sa impyernong kamatayan, walang hanggan. Walang hanggang kamatayan yun. Forever suffering. Mabuti pa nga yung COVID. Pastor naman sinasabing mabuti pa ang COVID. Alam nyo, may mga namamatay ngayon, hindi naman COVID. Sabi ng doktor, gawin na lang natin COVID para wala na kayong babayaran. O di, mas mabuti pa yung COVID. Di ba, wala kang babayaran. O yan ay totoo. Ang mga source natin, mga Christian naman, totoo. Kahit hindi COVID, gusto mo wala ka ng bayaran, gawin natin COVID ito. Oh. Kaya lang, siyempre pag sinabi mong COVID, hindi mo na yun malamayan, diretso na yun, i-cremate. Oh. Kaya ngayon, pag may namamatay, pag may COVID, diretso na hospital, babay na yun. Ha? Ililibing na yun ng hospital. Bawal nga bantayan eh. Di ba? Yung may COVID. So mga kapatid, maraming kasamaan na darating sa mundo. And bukod dyan, makikita mo dito sa mundo, marami ding mga kasamaan o panganib na darating sa buhay natin. Hindi tayo dapat matakot, bagkus ay maging aware tayo. Ano mangyari kung nalaman mo? You hide yourself. Para hindi ka tamaan. Di ba? Yun ang sabi ng Bible. A prudent man foreseeth the evil and hide. Oh, hindi ka na makikita ng evil. Tumago ka na eh. O tulad ng
Tulad ng COVID. Nakakahawa, di ba? Oh. Kung wise ka, di mag-precautions ka na. Mag-face mask ka, mag-face shield ka, o kaya magpabakuna ka, o kaya hindi ka lalabas ng bahay, hindi ka pupunta sa mga crowded places. You hide. Nagtago ka. Kung sa impyerno naman, tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas mo, hindi ka napupunta doon. Di ba? Hindi ka napupunta sa impyerno dahil tinanggap mo si Jesucristo bilang iyong tagapagligtas. O, napursi mo na ang mga tao papuntang impyerno. Pero, naging handa ka dahil tinanggap mo ang offer ng Diyos na buhay na walang hanggan. Then, dito sa mga, particularly dito sa buhay natin sa mundo, di ba maraming precaution din ang Bible? Tulad sa evil ng pag-aasawa. Uy, evil ng pag-aasawa. Meron bang evil na pag-aasawa? Meron. Kasi kung hindi tama yung napili mo, pag may asawa ka na, sabi, impyerno naman itong buhay may asawa. Hindi blessing yung pag-aasawa mo. Kaya nga, ang daming divorce, di ba? Sa ibang bansa. Baka mas marami pa ang porsyento ng divorce kaysa nanatiling marriages. Bakit? Kasi evil yung pag-asawa nila eh. Sa halip na masayang buhay ay kapaitan sa buhay ang nangyari. Kaya nga sabi ng iba, lumagay sa magulo. Oh. Sa iba, lumagay sa tahimik, di ba? Pero karamihan ng nag-asawa, lumagay sa magulo. Kahit sa pag-asawa, pwede ka rin maging wise, maging prudent. Prudent man and prudent woman. Kaya nga sa pag-asawa, dapat mataas yung standard mo eh, di ba? Mataas ang standard mo, hindi ka easy to get. Ikaw ay hard to get. Kaya yung mga nag-asawang 30 pataas, mga hard to get yan. Pero tingnan mo naman yung buhay nila sa pamilya, established. Maganda, masaya silang nagsasama. Pero yung mga maagang nag-asawa, grabing hirap. Pero salamat pa rin kung nakasurvive. Pero tanungin mo sila, ang daming hirap nilang dinaanan. Pero bihira ang mag-survive. Usually, nabibroken marriage sila. Pero mayroon ding mga pinagsikapan nila pero grabing sakripisyo. Ang dinanas nila nung mga maaga pang nag-asawa. Pero usually, yung mga nag-asawang 30 pataas, o kaya pwede na rin 27. Pwede na rin 27. Kasi yan, nakatapos na yan ang pag-aaral, may trabaho na yan, at strong na yan emotionally. Hindi niyan basta-basta mag-quit. No? Hindi niyan matampuhin. Talagang ang pag-iisip niyan ay mature na, ika nga. So, di ba yung mga magulang may mga advices? Kasi ang magulang, inatasan niya ng Panginoon, i-guide yung mga anak. Sabi ng magulang, anak, tingnan natin yung maging asawa mo kung okay ba. That's sunod tayo sa magulang natin. Sila yung titingin sa magiging asawa natin kung approve ba. Nandyan din ang advices ng Bible. Di ba? Kung ikaw ay mananampalataya, dapat mananampalataya din ang maging asawa mo. So yan ay, pag hindi, makikita mo na ang kasunod, yung chance of successful marriage is very little kung hindi ka maging wise. Kung hindi mo ma-foresee yung evil na darating. Kung hindi mo ma-foresee na ang pag-asawa pala,
magulo. Paglalagay sa magulo. Kaya, pag mag-asawa ka, mataas ang iyong standard. Pag mag-asawa ka na, doon mo na ibaba ang standard mo. Ibaba mo na ang standard mo pag mag-asawa na. Para, hindi mo hiwalayan ang asawa mo. Mababa na ang standard mo eh. Oh. Pero ang nangyayari kasi, pag wala pang asawa, mag-aasawa pa lang, ang baba ng standard niya. Okay na yan, okay na yan. But later on, pag mag-asawa na, itaas niya na yung standard. Dapat ang asawa ko ganito. Ang resulta ay, maghihiwalay na lang. So mga kapatid, we should be prudent. Alam mo yung darating. Kasi meron ka ng basis eh. Meron ka ng basihan. Yung salita ng Panginoon, available yan. Para maging wise tayo, para pinapakita na ng Panginoon yung darating. At dahil doon, maingat tayo. Hindi ka mapapahamak. Yung masamang darating, hindi mo dadaanan. Kung mayroon mang mga inevitable, talagang dadaanan mo, pero nagpalakas ka na bago dumating yon. Ready ka na. Minsan, di ba, yung bagyo, kahit anong prayer natin, talagang sabi ng Panginoon, hindi ko alisin yun, padaanin ko talaga eh. Pero sabi ng Panginoon, mag-ready kayo. Purok-puka na sa mga mga bubong mo dyan. Taraklubi na sako kang baybay. Dumating man yung bagyo, hindi dinadala, nililipad yung mga bubong natin kasi naka-ready. Naka-ready tayo. So, ganun din yun mga kapatid. Be wise, be prudent by foreseeing the evil and hide yourself. Pero yung walang wisdom, sabi dito, the simple pass on and are punished. Yung simple, yung hindi wise, baliwala sa kanya yung mga warnings. Baliwala. Sinabi na, no enter. Hindi niya pinansin yung no enter eh. Pasok siya, ay one way pala. Dinakip siya ng pulis at pinamulta siya. So mga kapatid, we need to be prudent. And the prudent foreseeth the evil. Pangalawa. Okay, tingnan natin ang pangalawa. Dito sa Proverbs 12, verse 16. Proverbs 12:16. Sabi dito, a fool's wrath is presently known, but a prudent man covereth shame. Yung prudent, sabi dito, covereth shame. Tinatakpan ang kahihiyan. So, covereth shame. Tayo po, dahil sa kasalanan, nasa kahihiyan tayo sa harap ng Diyos, di ba? Marami tayong kasalanan. At actually, hindi naman tayo makapagtago. Pero, may provision ang Panginoon na i-cover niya yung kasalanan natin. At yan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil sa kanyang biyaya sa atin, ang kasalanan natin ay hindi na dapat mahayag sa buhay natin. So, God covers our sins and hindi tayo mapapahiya. Kasi ang Panginoon ang nagtabon ng ating kasalanan. Tinabunan natin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ. So yan po mga kapatid. Okay, dito na tayo sa pangatlo. Proverbs 18 verse 15. Proverbs 18 verse 15.
The heart of the prudent getteth knowledge, and the ear of the wise seeketh knowledge. Yung prudent po, mga kapatid, ay dito, yung puso ng prudent getteth knowledge or gets knowledge. Mga kapatid, yung knowledge ay available. Get it. If you want to be prudent, get knowledge. Pwedeng kumuha. Sabi dito. Pwedeng ma-acquire. Magpakapantas tayo. Maging prudent tayo, mga kapatid. Ang prudent, get it knowledge. So welcome lagi ang knowledge sa atin. Huwag tayong magsabi na hindi ko na kailangan ang knowledge kasi knowledgeable na ako. Actually, hindi iyon prudence. Ang prudent, laging willing makinig yon. Teach a wise man and he will be yet wiser. Teach a fool and he will despise thee. So ang knowledge, ang knowledgeable, ang prudent, will continue to acquire knowledge. Basta may knowledge, gusto niya yun makuha. Kaya nga yung pag-aaral, patuloy yun. Patuloy. Hindi mo masabi na, tapos na ako mag-aral. Baka tapos ka pa lang sa elementary. May high school pa. Pagkatapos ng high school, mayroon pang senior high school. Di ba? Pag-graduate ka na sa high school, mayroon pang college, di ba? College. Katapos ng college, ano pa ba ang sunod? Masteral college. Tama ba? Parang mali na yung sinasabi ko dito. Hindi na college ba ang masteral? Ano na yan? Undergraduate or graduate school. Ayan, graduate school. Meron pang doctorate. Doctorate. Pagkatapos sa doctorate, ano na ba ang sunod? Jurisprudence. Natatawa tayo sa mga terms natin. No? Narinig natin, may juris pa di ba? So marami pang pag-aaral. At pagdating naman sa spiritual na pag-aaral, meron tayong Sunday school. Matuto tayo sa Sunday school. Mayroon pang preaching. Pag-aaral din yan ng salita ng Panginoon, preaching. Kaya lang, bawal magtanong sa preaching. Doon kasi sa buhay, pag nagpipreach ako, may nagtatanong sa TV. Pastor, sandali. Nasa preaching. Nagtatanong. So, hindi na magtanong pag preaching. Hindi ko yata na banggit doon. Sa Sunday school lang magtanong. But during preaching, wala nang tanungan. Oo. Ngayon, meron pa tayong BTC. Training yun, training course. Training course. Meron pang evening preaching. So maraming channels of learning para maging wise tayo. Meron pa tayong prayer meeting. Di ba? May bago tayo ngayon, chapel hour. Hindi nyo pa alam yung chapel hour. Every Friday, 6:30 to 7:25 ng gabi. Yung mga seminarians, yan dyan sila sa chapel hour. Nung Friday, ako yung speaker. Dyan. Kasi bawat seminary, may chapel hour yan. Sa Davao nga, ang chapel hour namin doon, everyday yun Chapel hour is worship. Worship yun. May mga hymns, may preaching, may special number. Para sa mga seminarians. Seminarians, araw-araw yan mag-worship Monday to Friday. Pero dito sa ating school, isa-isa lang. Kasi mga busy
Pero yung mga nasa ano talaga, everyday ang chapel hour. So, meron tayong chapel hour. Mag-attend kayo. Kasama natin dyan mga taga Cavite, taga Lipa, taga Rizal, meron ngang taga Mindanao. Yung pamangkin ni Pastor John, kasi namatay yung tatay niyang pastor, siya na yung papalit. Pinag-aaral siya dito sa Landmark Baptist Institute. Yung may apelyido doon, Deliverio. Yan, first year siya ngayon. So siya na yung nagpapastor doon, namatay yung tatay niya eh. Kamamatay lang. Oh, mga kaedad ko lang yun. O baka mas matanda pa ako doon. So may anak siya, yun na yung magpalit sa tatay niya, magpastor. Kaya nag-aaral siya ngayon sa Landmark Baptist Institute. So mga kapatid, get knowledge. Kung kaya nyo pa, enroll kayo sa Landmark Baptist Institute. Mas ano yun, mas matinding pag-aaral yun. Yung mga subjects natin doon. At presently, meron tayong 6 siguro na pastors, instructors. Madadagdag na nga si Sister Nim doon sa music. Every Monday yung subject niya, 6:30 to 7:30, music. Oh, mag-aral kayo ng music, mahal yun. Itong ating Baptist Institute, walang tuition. Kasi ginawa naman tayong scholar ng church. Ang church natin nagbibigay ng 3,000 a month para sa Bible school. So, yun ang parang tuition ng mga estudyante dito na nag-aaral. So, mga kapatid, hindi problema ang pagkuha ng knowledge. Yung willingness lang natin na mag-get ng knowledge. Nasa atin yun kung gusto natin ng knowledge. At ang Bible, available sa bahay mo 24 hours. Di ba? Basahin mo lagi ang Bible. Magbasa ka lagi araw-araw. Araw at gabi, mag-meditate ka. Oh, kung wala kang panahon sa Bible school, ang Bible, dalhin mo kahit saan. Sa trabaho mo, minsan may recess, di ba? Oh, basa ka ng Bible. Magbasa ka ng Bible doon. O break time, snack. Bago ka mag-snack, kahit isang verse lang. Hindi naman, ang pag-get ng knowledge, paunti-unti yan. Paunti-unti. Kahit isang verse. Habang nagkakain-kain ka, inisip-isip mo yung verse eh. So get knowledge, mga kapatid. Get knowledge. Okay, dito tayo sa number 4. Proverbs 12:23. Proverbs 12, verse 23. A prudent man concealeth knowledge, but the heart of fools proclaimeth foolishness. So yung kanina, getting knowledge. Ito naman, concealing knowledge. So yung prudent man conceals knowledge. Ano ibig sabihin nito? Ito yung parang yung nakuha mong knowledge, iniingatan mo o pinoproteksyonan mo. Ayaw mong mawala. Kinukonsil mo. Hindi naman ibig sabihin selfish ka. Pero pwede na rin maging selfish. Selfish doon sa mga ayaw ng knowledge. Ako kung ang tao ayaw matuto, hindi ko naman ibigay lahat yung knowledge sa kanya eh. Di ba tayo pag nag-share, yung tao hindi interesado? Hindi mo nabigay lahat. Yung iba nga, ayaw na mag-share eh. Ini-interpret nila yung wag mong ibigay ang perla sa baboy. Sabi daw, wag daw sharean yung mga lasing. Kasi itatrampo lang nila. Hindi nila appreciate. So may mga knowledge tayo na kailangan i-conceal mo rin eh. I-conceal. Di ba may mga teacher nga sa martial arts, halimbawa yung disciples niya, turuan niya ng 11 techniques.
Pero 12 actually ang alam niya. Yung isa, para yun sa kanya eh. Reserve niya yun sa kanya. Kasi minsan may mga tinuruan ng instructor sa karate. Pagdating ng araw, lalabanan siya eh. Kinaalala ko yung kwento ng lolo ko noon. Yung martial art teacher, kinalaban ng estudyante. Sabi niya, papatayin na kita ngayon. Matanda na yung instructor sa karate. Sabi niya, bago mo ako patayin, pwede bang tagain mo itong tungkod ko? Sabi niya, okay yan. Walang problema yan. Tatagain ko yan. Pinataga yung tungkod. Ang ginawa nung instructor, medyo pa, itinaon niya so tungkod niya, patarikmas. Kaya pagtaga, matulis. Yun ang pumatay doon sa nagmayabang na estudyante. Hindi siya tinuruan ng eskrima. Oh. So may mga tao minsan na hindi karapat dapat turuan kasi nagmamayabang, kaya hindi siya tinuturuan. So yung prudent, parang ganun din. May mga knowledge na kinukonsil niya. Oh, kinukonsil. Pinoproteksyonan niya eh. Kasi gagamitin lang sa kasamaan. Gagamitin lang sa kasamaan. So a prudent man concealeth knowledge, but the heart of fools proclaimeth. Di ba? Yung mga mayabang, nagpo-proclaim sila, pero foolishness pala yung kanilang ipinapahayag. Hindi talaga sila tunay na matalino. Sabi nga, ang malalim na tubig, tahimik, di ba? Pero yung mababaw, magaslaw. Magaslaw yon. So parang ganito rin, di ba? Yung prudent man, tahimik lang yan. Pero yung fool, sabi dito, pinoproclaim niya eh, ako ang galing-galing ko. So hindi tayo dapat ganon. Okay, number 5. Number 5, Proverbs 13:16. Proverbs 13, verse 16. Every prudent man dealeth with knowledge, but a fool layeth open his folly. So, the prudent man dealeth with knowledge. Dealeth with knowledge. Deals with knowledge. Ano ibig sabihin nito? Ito po ay yung accomplishment. Ang knowledgeable na tao, may accomplishment. Hindi lang puro sa salita na magaling siya, kundi makita mo yung accomplishment. Merong bunga. Di ba yung bunga mo, yun ang mag-comment sa iyo eh. Hindi yung salita natin. Pag nagsalita ka, iluluck down ka eh. Di ba? Tulad ng mga politicians. Di ba mga politicians nilulook down? Akala natin ang politician mataas? Hindi. Pag politicians, parang negative ang dating sa tao niyan. If you are a politician, negative yan sa masa, di ba? Sa tao. Yan na naman ngaya. So, mautik na naman ngaya. Di ba tinutuya yung mga politicians? Bakit sila tinutuya? Dahil sa mga promises, sa puro salita na hindi natutupad. Kaya nga nung mag-file si Manny Pacquiao, sabi nung analyst ng Ateneo, wala namang bago eh, kasi nabanggit ni Manny Pacquiao yung corruption. Susugpuin ang corruption. Ay, mula pa noong unang panahon, yan ang marinig mo sa politician eh. Lahat naman ng politician, sugpuin ang corruption. So what's the new? Anong bago? So sawalin tao sa anuhin ang corruption. Siguro maganda sabihin, paano? Yun ang suggestion ng political analyst eh. Dapat ang i-proclaim nila, paano nila ma-eradicate ang
ang korupsyon. Hindi yung sugpuin ang korupsyon. Dapat yung detalye. Paano nila sugpuin ang korupsyon. Si Brother Nolan nga. Kaya lang ayaw ko sabihin sa inyo. Paano sugpuin ang korupsyon? Maganda yung kanyang sinabi kung paano masugpo ang korupsyon. Wala pa yun sa ibang mga nakakandidato ngayon, no? Kaya lang baka pagalitan, Pastor, bakit mo binulgar si Krito? Dapat mayroong accomplishment, no? Yung knowledge natin, dinidil natin. Kasi ang knowledge, ang purpose niyan ay may output. May output. Kasi kung knowledge lang, magiging mayabang tayo diyan. Yung walang output. So dapat mayroong output. Deals with knowledge. Okay, dito tayo sa pang-anim. Proverbs 14 verse 8. Proverbs 14 verse 8. Sabi dito, the wisdom of the prudent is to understand his way, but the folly of fools is deceit. So yung prudent pala, understandeth his way. Nauunawaan niya, inuunawaan niya ang kanyang daan. So if you are prudent, alam mo ang daan na tinatahak mo. Alam mo ang direction mo. Ano ba ang dinadaanan natin? Ano ang direction natin? Di ba? Tayo mga Christian, ang destino natin, ang daan natin, yung sabi ni Jesus Christ in Matthew 7, verse 13 and 14, yan yung mahipot na daan. The narrow way. The narrow way. It leads to life. Patungo yun sa Panginoon. Pero yung mga wala sa Panginoon, they don't know their way. Their way leads to death. Pag ang daan ng tao ay hanggang dito lang sa mundo, death yon, kamatayan. Pero yung daan ng mga anak ng Diyos patungo sa langit. So alam natin yung daan natin dahil kay Jesus Christ. John 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life, sabi ni Jesus Christ. John 14:6. Okay, number 7. Proverbs 14:15. Proverbs 14:15. The simple believeth every word, but the prudent man looketh well to his going. So the prudent man looketh well to his going. So alam mo na yung way mo, patungo ka sa langit, pero you see to it that you look well to that way. Kasi alam natin, nang pinili natin ang daan na yan, yung sa Panginoon na daan, it's a narrow road, it's a rough road, it's not an easy road. So dahil ganon ang daanan natin yan, you looketh well to your going. Inihahanda mo yung sarili mo, ini-equip mo yung sarili mo. Sa paglakad natin sa daan na yan, tinitingnan mong mabuti yan. Looketh well. Dapat ay okay yung paglakad natin sa daan na yan. Kasi ang daan na yan ay sa Panginoon niya na daan. So we are looking well sa ating patutunguhan. Tinitingnan mong mabuti yung pupuntahan mo.
Sa daan na yan, ay ginagawa mo yung best para sa Panginoon. Okay, number 8. Proverbs 15 verse 5. Proverbs 15:5. A fool despiseth his father's instruction, but he that regardeth reproof is prudent. Sino yung prudent? He that regardeth reproof. Ang prudent po mga kapatid, regardeth reproof. Ibig sabihin, pinag-aaralan mo yung reproof sa iyo. Kino-consider mo. Hindi mo winawalang bahala. Yung reproof, yung saway. You learn from the reproof. Pero ang kabaliktaran nun, sabi dito, yung fool, dinidespise niya yung father's instruction. Di ba yung father magsaway? Pero yung fool, baliwala yung saway na yun. Hindi siya natututo. Pero yung prudent, pag sinaway mo yun, matututo na yun. Hindi niya na yun makakalimutan. Isang saway lang, he will learn it for life. Yung prudent. Hindi niya na yun malilimutan kahit pagtanda niya. Di ba? He will not depart from it. Kasi train siya at dahil prudent siya, na-learn niya yung training sa kanya. At kahit saan siya makarating, dala niya yung ganong turo sa kanya. He regards the reproof. Natuto siya. So marami tayong mga lessons sa buhay, maaring napahiya ka na minsan. Dapat natuto ka na doon para hindi ka na mapahiya uli. Maaring nagdusa ka dahil nagkamali ka. So dapat hindi na maulit yung pagdusa mo. O kaya kahit hindi ka pa nagdusa, nakita mo sa iba, nagdusa sila, matuto ka na doon. Matuto ka na doon sa lesson na yon, hindi mo na daanan yung dinadaanan niya. So yan mga kapatid, tinuturo sa atin dito sa Book of Proverbs. Ang dami pa nating matutunan dito. Basahin nyo ang Proverbs araw-araw. Isama nyo sa menu nyo. Sa pagkain nyo ang Book of Proverbs. Kahit isang chapter lang per day, for 1 month you can read the Book of Proverbs. The whole Book of Proverbs. So mga kapatid, sabi sa 19:14, ito na yung panghuli nating verse. Ito ang concluding verse natin. Proverbs 19:14. House and riches are the inheritance of fathers, and a prudent wife is from the Lord. Yung bahay, yung kayamanan, pamana yan ng mga magulang. Pero yung prudence, from the Lord pala yan. Prudence is from the Lord. Galing yan sa Panginoon. Nabanggit dito, wife, no? Pero applicable ito sa kahit hindi wife. Hindi lang prudent wife ibigay sa'yo, kundi ikaw mismo maging prudent ka. Saan galing? Galing sa Panginoon. Galing sa Panginoon. So pag prudent ka, ang mga choice mo sa buhay will be blessed because you are prudent. Ikaw ay naging wise at hindi ka mapipighati dahil tama ang iyong mga desisyon. So kung galing ito sa Panginoon, huwag tayong lalayo sa Panginoon. Makinig tayo sa sinasabi ng Panginoon. Nasaan ang sinasabi ng Panginoon? Nandito sa Bible. Be humble enough to learn from God. God will teach you. God will give you wisdom. At yan po ay ikagagalak natin
sikapin nating makuha yung knowledge and wisdom. Sabi nga, minahin mo tulad ng ginto. Hindi mahirap, hindi madali. Kaya nga, kailangan ng pag-aaral. At right attitude. At hindi tayo magsisisi. Wala namang madali dito sa mundo, di ba? Mahirap lahat. Mahirap kumita ng pera. Ganon din ang pag-acquire ng knowledge. Kailangan paghirapan mo yan. Hindi naman basta-basta eh. Meron nga kinukonsil na knowledge eh. Kasi kung hindi ka naman willing to learn, i-conceal ng Panginoon sa iyo yun. But if you are willing, then God will liberally give you wisdom and you will be wise para din sa ating kapakanan yon. So, mga kapatid, nais kong hilingin kayo sa pagtayo. Tayo po ay